Isang luhang pait ang pumatak sa malamig na sahig. Si Isara, ang dating prinsesa ng Arandia, ay itinatapon na parang basura ng sariling kadugo. Pabigat ka lang! Ang bulyaw ni Elvira, habang ang lihim ng isang krimen ay unti-unting bumubulaga. Sa gitna ng ulan at paniningil ng tadhana, sapat ba ang pagsisisi para sa isang amang pumatay ng inosente? Ang muling pagtayo ay simula lamang ng mas masakit na paglalakbay. Kaya mo bang patawarin ang taong pumatay sa iyong ina, kapalit ng pag-ibig? Bakit mo pa ba tinitiis ang lumpong yan, Valerico? Isang pabigat lang ang anak mo sa dangal ng mga salseda. Ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa makapal na hamog ng umaga sa Arandia. Walang pasubali, walang preno, at puno ng lason. Ang boses ni Elvira ay umalingaw-ngaw sa pasilyo ng malaking bahay na gawa sa nara, dala ang lamig na mas matindi pa sa simoy ng hangin sa labas ng mansyon. Sa kabilang panig ng pinto, nakahawak si Yai Sara sa gulong ng kanyang wheelchair. Ang kanyang mga kamay, na dati ay maliksi sa pagsasayaw ng balse, ngayon ay nanginginig at tila nawawalan ng lakas. Sa ibabaw ng kanyang kandungan ay isang tray na kahoy. Naroon ang isang tasa ng mainit na kape, ang pinakamainam na barako na personal niyang pinili, ang mga butil, at maingat na nilaga mula pa madaling araw. Iyon sana ang kanyang munting regalo para sa kaarawan ng kanyang ama. Isang paraan ng pagsasabi na kahit hindi na siya makalakad, ang pagmamahal niya ay nananatiling matatag at nagsisilbing init sa gitna ng malamig na kabundukan. Ngunit ang bango ng kape ay tila naging amoy ng abo sa kanyang pangamoy nang marinig ang kasunod na sinabi ng kanyang tiyahin. Tingnan mo ang nangyari sa hasyenda mula nang maging ganyan siya. Nawalan ka ng sigla, nawalan ka ng kontrol. Ibenta na natin ang bahaging ito ng lupa sa mga investor mula sa Manila bago pa mabulok ang perang dapat ay napapakinabangan natin. Isang inutil ang tanging tagapagmana mo, Valerico. Isipin mo ang pamilya, wag lang ang awa. Nanatiling tahimik ang kanyang ama. Ang katahimikang yun ang pinakamasakit na sagot na natanggap ni Gisara sa buong buhay niya. Sa bawat segundong lumilipas na walang pagtatanggol mula kay Don Valerico, unti-unting nadudurog ang munting pag-asa sa dibdib ng dalaga. Hindi na nakapagpigil si Isara. Sa isang marahas na pagpihit ng gulong, pumasok siya sa silid. Ang tunog ng kanyang wheelchair sa sahig na kahoy ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Tia Elvira, ang tanging nabigkas niya, ang boses ay garalgal at puno ng pait. Lumingon si Elvira, hindi bakas ang gulat o pagsisisi sa kanyang mukha. Sa halip, isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Ang kanyang mamahaling alahas ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Tila ipinagmamalaki ang kanyang katayuan laban sa kaawa-awang kalagayan ng pamangkin. Oh, nandyan ka pala Sara. Ang galing mo talagang tumahimik. Parang isang multo na gumagala sa sariling bahay, sabi ni Elvira habang lumalapit. Ano? Yang dala mo? Kape? Akala mo ba ay mababago ng isang tasa ng kape ang katotohanang ikaw ay isang anino na lamang ng nakaraan? Sa isang mabilis at mapang-abusong pagkilos, hinawi ni Elvira ang tray mula sa kandungan ni Isara. Tumilapon ang tasa. Ang mainit na likido ay humalik sa puting bestida ni Isara at dumaloy sa kanyang mga binti. Ang mga binting walang pakiramdam. Ang mga binting hindi man lang naramdaman ng hapdi ng pagkakapaltos ng balat. Tumunog ang basag na porselana sa sahig. Isang malutong na tunog na tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang pagtitiis. Ang usok mula sa natapon na kape ay dahan-dahang paitaas. Tila mga pangarap na naglalaho sa hangin. Look at you! Pagpapatuloy ni Elvira, ang boses ay puno ng gaslighting. Kahit ang sarili mong binti ay hindi mo maprotektahan. At alam mo ba kung bakit namatay ang nanay mo ng maaga? Dahil sa sobrang pag-aalala sa'yo, namatay siyang bigo.
dahil alam niyang wala kang mararating. You are the curse of this family, Isara. Napako ang tingin ni Isara sa kanyang ama. Si Don Valerico ay nakatayo sa harap ng bintana, nakatalikod sa kanila. Ang kanyang mga bahay ay nakatikom, ngunit nanatili siyang piping saksi sa kalupitan ni Elvira. Ang kawalan ng pagkilos ng kanyang ama ay mas matalim pa sa bawat salitang binitawan ng kanyang tiyahin. Ang katawan ni Yay Sara ay nagsimulang manginig, hindi dahil sa lamig ng umaga, kundi dahil sa isang emosyong matagal na niyang ibinaon. Ang poot na may halong matinding pighati. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang kanyang mga mata ay nagnininga sa luha na ayaw pumatak. Pakiramdam niya ay nilalamon siya ng sahig na kanyang kinaupuan. Ang bawat sulok ng mansyong ito na dati ay puno ng musika at tawanan, ngayon ay tila isang kulungang gawa sa ginto at kasinungalingan. Tumingin siya sa kanyang mga binti na basang-basa ng kape. Isang mansyang hindi na mabubura, katulad ng mga salitang tumatak sa kanyang isipan. Ang kawalan ng sakit sa kanyang katawan ay naging kabaliktaran ng impyernong nararamdaman sa kanyang puso. Ang bawat tibok ng kanyang dibdib ay tila isang martilyo na nagpapaalala sa kanya, ikaw ay wala ng silbi. Ikaw ay isang pasakit. Valerico, sabihin mo sa kanya, udyok ni Elvira habang hinahawakan ang balikat ng kanyang pinsan. Sabihin mo sa anak mo ang plano natin. Huwag mo siyang hayaang mamuhay sa ilusyon. Humarap si Don Valerico. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, parang mga tuyong balon sa gitna ng tagtuyot. Tumingin siya kay Isara, ngunit tila hindi niya nakikita ang sariling anak. Nakikita lamang niya ang isang problema na kailangang solusyonan. Isara, kailangan nating gawin ang tama para sa hasyenda. Ang tanging nasabi ng kanyang ama sa malamig na tono. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-asa ni Yay Sara ay tuluyang naputol. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang lahat ng gabi ng pag-eensayo para lamang maigalaw ang kahit isang daliri sa paa, ang lahat ng panalangin, lahat ay tila itinapon sa imburnal ng pansariling interes ng mga taong dapat ay nagmamahal sa kanya. Tumalikod si Yay Sara gamit ang kanyang mga kamay sa gulong ng wheelchair. Ang bawat pag-ikot nito ay tila isang hakbang palayo sa liwanag. Huminto siya sa may pinto, hindi lumilingon, ngunit ang kanyang boses ay narinig ng buong silid, malalim at puno ng kapaitan. Kung ang pagtayo ko ay magiging dahilan lamang ng inyong pagkagahaman, mas gusto ko pang manatiling nakaupo. Ngunit tandaan ninyo, ang lupang ito ay dinilig ng pawis ng mga Monteverde bago ninyo ito aangkinin. At ang katotohanan ay hindi kailanman mananatiling nakabaon sa ilalim ng mga butil ng kape. Lumabas siya ng silid, iniwan ang basag na tasa at ang kanyang nadurog na dangal sa sahig. Ang kanyang isipan ay lumilipad sa isang katanungang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang diwa, isang tanong na magiging mitya ng lahat ng darating na unos sa Arandia. Hanggang kailan kailangang magdusa ng isang inosenteng kaluluwa para sa mga kasalanang hindi naman siya ang gumawa? At kung ang sarili mong ama ay handa kang itapon para sa yaman, sino pa ang matitira para pulutin ang mga piraso ng iyong pagkatao? Sa di kalayuan, sa ilalim ng lilim ng mga puno ng barako, isang matang matalas ang nakamasid sa bintana ng silid. Isang lalaking may dalang lihim na mas mabigat pa sa anumang sakuna. Ang bawat patak ng ulan na nagsisimulang mahulog sa bubong ng mansyon ay tila isang babala, na ang paniningil ng tadhana ay hindi na magtatagal. Huwag mong itago ang luha mo, senyorita. Mas masakit panoorin ang iyong pananahimik kaysa sa iyong pagtangis. Ang boses ni Rafael ay parang isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na balikat ni Sara. Natagpuan siya ni Rafael sa dulo ng madilim na pasilyo, nakaupo sa kanyang wheelchair. Nakatitig sa kawalan habang ang mantsa ng kape sa kanyang bestida
ay dahan-dahang natutuyo. Sa ilalim ng malalabo na ilaw ng mansyon, mukhang isang ibong may bali ang pakpak si Isara. Maganda ngunit hindi na makalipad. Hindi sumagot si Isara. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo. Ngunit ang bawat kalamnan sa kanyang muka ay tila sumisigaw ng hapis. Dahan-dahang lumuhod si Rafael sa kanyang harapan. Ang pagluhod na ito ay hindi dahil sa utos ng isang amo, kundi dahil sa isang debosyong hindi kailanman niya binigkas. Inilabas niya ang isang malinis na panyo at sinimulang punasan ang basang bahagi ng tela sa kandungan ng dalaga. "Pabigat lang ako, Rafael," bulong ni Isara. Ang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng bumubuhos na ulan sa labas. Tama si Tia Elvira. Isang sumpa ako sa pamilyang ito. Isang anino na hindi dapat naririto. Huminto ang mga kamay ni Rafael. Tumingala siya at tinitigan ang mga mata ni Sara. Ang mga salita ni Doña Elvira ay parang mga damo sa gitna ng taniman ng kape, Senyorita. Wala silang ibang layunin kundi ang sumira. Ngunit tandaan mo, ikaw ang dahilan kung bakit nananatiling buhay ang kaluluwa ng Arandya. Para sa akin, ikaw ang liwanag na hinihintay ko tuwing madaling araw bago ako pumunta sa bukid. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng kanilang mga puso at ang malayo ngunit malupit na halakhak ni Elvira mula sa silid kainan. Sa puntong ito, nadama ni Sara ang init ng kamay ni Rafael sa kanyang binti. Isang bahagi ng kanyang katawan na itinuturing na niyang patay, ngunit tila nabubuhay muli dahil sa malasakit ng lalaki. Dinala ni Rafael si Sara sa veranda kung saan ang amoy ng basang lupa at mga bulaklak ng kape ay mas masarap sa pakiramdam kaysa sa nakakasuffocate na hangin sa loob ng mansyon. Kumuha siya ng isang palanggana ng maligamgam na tubig at maingat na nilinis ang mga binti ni Sara. Ang bawat haplos niya ay puno ng paggalang. Tila ba humahawak siya ng isang mamahaling porselana na maaaring mabasag sa kaunting pagkakamali. "Bakit mo ito ginagawa, Rafael?" tanong ni Sara habang pinagmamasdan ng lalaki. "Isa ka lang namang katiwala. Hindi mo kailangang magtiis sa isang katulad ko." Ngumiti ng bahagya si Rafael, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling seryoso. Utang na loob ang tawag ng iba rito dahil pinag-aral ako ni Don Valerico. Pero para sa akin, hindi ito utang, Senyorita. Ito ay panata. Mula noong bata pa tayo, noong sumasayaw ka pa sa gitna ng kapistahan, alam ko na sa sarili ko na ang buhay ko ay nakalaan para protektahan ang iyong nangiti. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, may isang kurot ng sakit sa dibdib ni Rafael. Naalala niya ang sariling ina. Isang mahirap na babaeng guwi-kiwi na nawala sa isang madilim na gabi. 15 taon na ang nakakalipas. Ang kanyang ina, na kailanman, ay hindi na nakita ang kanyang paglaki. Ang tanging naiwan sa kanya ay isang lumang alaala at isang udyok na humanap ng katarungan matapos maasikaso si Isara at maihatid ito sa kanyang silid sa tulong ni Aling Celestina. Naglakad si Rafael patungo sa lumang bodega sa likod ng mansyon. Iyon ang lugar kung saan itinatago ni Don Valerico ang kanyang mga lumang gamit at ang isang vintage na sasakyan na kailanman ay hindi hinayaang galawin ng sinuman. Mabigat ang pakiramdam ni Rafael. May kung anong bulong sa kanyang isipan na nagtutulak sa kanya na pumasok sa loob. Ang pintuan ng bodega ay may kalawang na at tila matagal nang hindi nabubuksan. Sa bawat hakbang niya sa loob ng madilim na silid, ang alikabok ay sumasayaw sa liwanag ng kanyang flashlight. Sa isang sulok, nakita niya ang sasakyan ni Don Valerico na natatakpan ng puting tela, parang isang higanting multo na nagtatago ng sikreto. Inangat ni Rafael ang isang bahagi ng tela. Doon sa kanang bahagi ng bumper, nakita niya ang isang malalim na yupi, isang bakas ng isang matinding banggaan na pilit na inayos ngunit nanatiling halata sa mapanuring mata.
Habang tinitingnan ang UP, may napansin si Rafael na kumikinang sa ilalim ng gulong ng sasakyan, baon sa pagitan ng mga bitak ng semento. Dinampot niya ito, isang lumang laket na pilak. Nang buksan niya ito, tumigil ang mundo ni Rafael. Sa loob ng laket ay ang larawan ng isang batang lalaki at isang babaeng nakangiti, ang kanyang ina. At sa likod nito, nakaukit ang mga letrang LM, Luz Viminda Monteverde. Ang kanyang hininga ay naging mabilis. Ang bawat piraso ng puzzle sa kanyang isipan ay tila nagsisimulang magdugtong-dugtong sa paraang hindi niya kailanman naisip. Bakit narito ang laket ng kanyang ina? Bakit ito nakabaon sa ilalim ng sasakyang kailanman ay hindi pinalabas ni Don Valerico mula sa bodega? Isang tunog ng yabag ang narinig ni Rafael mula sa labas. Mabilis niyang itinago ang locket sa kanyang bulsa at ibinalik ang tela sa sasakyan. Ang puso niya ay parang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Ang utang na loob na kanyang pinanghahawakan, ang katapatang ibinigay niya sa loob ng maraming taon, ay biglang nanganib na maging isang malaking kasinungalingan. Kung ang taong itinuturing niyang tagapagligtas ay siya palang kumuha sa buhay ng tanging taong nagmahal sa kanya, ano na ang matitira sa kanyang katapatan? Tumingin si Rafael sa bintana, patungo sa silid ni Yey Sara sa itaas ng mansyon. Isang luhang puno ng puot at pag-ibig ang namuo sa kanyang mga mata. Sa gitna ng dilim ng arandia, ang sungmu ay lalong kumapal. Tila ba itinatago ang isang katotohanang handa nang sumabog at pumatay ng lahat ng damdamin. Umalis ka rito, matanda! Hindi ito bahay ampunan para sa mga pulubing katulad mo. Ang tinig ni Elvira ay pumunit sa katahimikan ng hapon, mas matalim pa sa kidlat na gumuguhit sa langit ng arandia. Nakatayo siya sa engrandeng balkonahe, nakapamaywang habang nakatitig nang may pandidiri sa matandang lalaking nasa labas ng bakal na tarangkahan. Ang matanda ay basa ng ulan. Ang kanyang suot na sako ay nakadikit sa kanyang payat na katawan at ang isang lumang bayong ay maingat niyang yakap sa kanyang dibdib. Ngunit ang matanda ay hindi kumilos. Hindi siya natinag sa bulyaw ni Elvira. Ang kanyang mga mata, na tila balot ng puting ulap dahil sa pagkabulag, ay nakatitig ng diretso sa mansyon. Hindi sa gusali, kundi sa kaluluwang nagtatago sa loob nito. Ang amoy ng dugo ay hindi nabubura ng ulan, Don Valerico. Kahit gaano mo pa karaming kape ang itanim, ang pait ng nakaraan ay laging lulutang sa ibabaw. Ang bulong ng matanda ay mahina. Ngunit tila dinala ito ng hangin patungo sa pandinig ni Don Valerico na noon ay kabababa lang mula sa kanyang opisina. Huminto ang Don sa gitna ng hagdan. Ang kanyang mukha na dati ay parang bato sa katigasan ay biglang nagbago. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang malamig na pawis ay namuo sa kanyang noo sa kabila ng lamig ng panahon. Sino ka? Ang tanong ni Valerico. Ang kanyang boses ay puno ng takot na pilit niyang itinatago sa likod ng awtoridad. Ako si Donato, sagot ng matanda. Ang kanyang boses ay malalim at kalmado. Isang manlalakbay na naghahanap ng katarungan sa gitna ng mga bundok na ito. At narito ako para sa iyong anak. Sa loob ng mansyon, sa likod ng malalaking bintanang salamin, nakamasid si Isidra. Hawak niya ang kanyang wheelchair. Ngunit ang kanyang pansin ay nakapako sa matandang lalaki. May kung anong puwersa ang tila humihila sa kanya patungo sa estrangherong iyon. Pakiramdam niya, ang matandang ito ang may hawak ng susi sa rehas na bumabalot sa kanyang buhay. Anong kailangan mo sa anak ko? Sigaw ni Valerico habang mabilis na bumababa patungo sa tarangkahan. Wala kaming kailangan mula sa iyo. Rafael, paalisin mo ang matandang ito. Lumapit si Rafael, ngunit hindi niya nagawang hawakan si Donato. May isang kakaibang aura ang matanda, isang kapayapaang nakakatakot. Tiningnan ni Rafael si Donato, at sa isang saglit,
Nagtagpo ang kanilang mga diwa. Naramdaman ni Rafael ang isang pamilyar na init, parang amoy ng lupang sinasaka ng kanyang ina. Hayaan ninyo siyang pumasok, ang mahinang utos ni Yesara na lumabas sa pinto ng mansyon sa tulong ni Aling Celestina. Isara, bumalik ka sa loob, bulyaw ni Elvira. Baka may dalang sakit ang pulubing iyan. Papasukin ninyo siya. Ulit ni Isara, ang kanyang tinig ay mas matatag kaysa dati. Nararamdaman ko, kailangan ko siyang makausap. Dahil sa hindi maipaliwanag na takot at kuryosidad, napilitan si Valerico na utusan si Rafael na buksan ang tarangkahan. Ang tunog ng bakal na nagkiskisan sa semento ay tila isang hudyat ng pagbubukas ng isang lumang sugat. Naglakad si Donato papasok. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang tunog ng kanyang baston na gawa sa kahoy ng kape. Nang makalapit siya kay Isara, huminto si Donato. Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawakan ang kamay ng dalaga. Sa sandaling iyon, isang mainit na daloy ng enerhiya ang naramdaman ni Isara mula sa kanyang mga kamay hanggang sa kanyang mga binti. Tila ba may isang kuryenteng gumising sa kanyang mga ugat na matagal nang natutulog. Ang iyong mga binti ay hindi nakagapos sa tadhana, anak. Bulong ni Donato. Ang iyong mga binti ay nakabilanggo sa isang lihim na hindi mo pagmamay-ari. Kapag ang katotohanan ay lumabas, ang iyong kalayaan ay susunod. Kinuha ni Donato mula sa kanyang bulsa ang isang tuyong butil ng kape. Ito ay kulubot na at tila wala ng buhay. Inilagay niya ito sa palad ni Yesara. Ang butil na ito ay tila patay na, ngunit sa loob nito ay may natutulog na buhay. Katulad mo, Isara, handa ka na bang harapin ang dilim para mahanap ang liwanag? Napalingon si Valerico kay Donato, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa. Anong ibig mong sabihin? Anong lihim? Humarap si Donato kay Valerico, at kahit bulag ang kanyang mga mata, tila nakikita niya ang itim na bahagi ng puso ng Don. Don Valerico, ang utang na hindi binabayaran ay laging may interes, at ang interes na iyon ay ang kaligayahan ng mga taong mahal mo. Darating ang gabi na ang suong mo sa Arandia ay magiging kasing linaw ng salamin. Hindi nakaimik si Valerico. Ang kanyang katahimikan ay naging kumpirmasyon ng kanyang pagkakasala. Si Elvira naman ay patuloy na nagbubulong-bulong ng mga masasamang salita sa gilid, ngunit wala nang nakikinig sa kanya. Ang lahat ng atensyon ay nasa misteryosong matanda na ngayon ay dahan-dahang naupo sa sahig ng beranda. Tila ba siya ang tunay na may-ari ng mansyon? Tumingin si Rafael kay Donato, pagkatapos ay kay Valerico, at huli sa locket na nakatago sa kanyang bulsa. Ang puot na nararamdaman niya kanina ay naging isang malamig na determinasyon. Alam niyang nagsisimula na ang paniningil. Ang hapon ay naging gabi sa Arandia. Ang tunog ng ulan sa bubong ay tila isang malungkot na awit ng pagluluksa. Sa loob ng mansyon, walang sino man ang nakatulog ng mahimbing. Ang bawat isa ay nakikinig sa bawat tunog ng kulog, tila ba sa bawat pagputok nito ay may isang katotohanang ibubunyag. Paano magagawang maglakad muli ni Yesara kung ang bawat hakbang niya ay nakatapak sa mga buto ng nakaraan? At sino ang matandang ito na tila alam ang bawat hininga ng kanilang kasaysayan? Sa ilalim ng madilim na langit, ang mga puno ng kape ay sumasayaw sa hangin, tila mga saksi na hindi na kayang manahimik pa. Ang Arandia ay hindi na muling magiging payapa pagkatapos ng gabing ito. Ang umaga sa Arandia ay laging binabalot ng makapal na sungmu, ngunit sa loob ng mansyon ng mga Salceda, ang kadiliman ay tila hindi kayang itaboy ng kahit anong liwanag. Si Donato ay nanatili sa isang maliit na silid sa ibaba, isang desisyong ikinagalit ni Elvira, ngunit hindi tinutulan ni Valerico. Para kay Elvira, ang matanda ay isang dumi sa kanilang malinis na pamumuhay. Valerico, hanggang kailan mo ba patitirahin
Ang pulubing iyan dito. Ang buong bahay ay amoy lupa na dahil sa kanya. Ang bulyaw ni Elvira habang hinihigop ang kanyang mamahaling tiya. Ngunit ang Don ay tila wala sa sarili, nakatingin lang sa kanyang basong kape na hindi man lang nababawasan. Sa labas, sa ilalim ng malaking puno ng nara na saksi sa maraming dekada ng kasaysayan, natagpuan ni Rafael si Donato. Ang matanda ay nakaupo sa damuhan, hinahaplos ang mga ugat ng puno na tila nakikipag-usap sa kaluluwa ng lupa. Donato, tawag ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Sinasabi mo na ang katotohanan ang magpapalaya kay Sara. Pero paano naman ang mga taong nawalan na ng lahat? May katarungan pa ba para sa kanila? Lumingon ng matanda, ang kanyang mga puting mata ay tila tumatagos sa kaloob-looban ni Rafael. Ang katarungan, Rafael, ay hindi laging dumarating sa paraang gusto natin. Minsan, ito ay nakatago sa isang itim na anino na tumatakbo sa gitna ng hamog. Isang sasakyang mabilis na lumipas, iniwan ang isang pusong hindi na muling titibok. Nanigas si Rafael. Paano mo nalaman ang tungkol sa itim na sasakyan? Ang lupa ay hindi nakakalimot sa dugong dumanak sa kanya. Ang tanging sagot ni Donato bago siya muling tumahimik. Samantala, sa loob ng kanyang silid, nagising si Sara dahil sa isang kakaibang tunog mula sa katabing kwarto. Ang silid ng kanyang ama. Ito ay tunog ng isang taong hirap huminga, isang ungol ng matinding paghihirap. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, inilipat ni Sara ang kanyang sarili sa wheelchair, mabilis na nagtungo sa silid ni Valerico. Nakita niya ang kanyang ama na pawis, ang mukha ay baluktot sa takot habang natutulog. Huwag mong ituloy. Luz Viminda, patawad, ang sigaw ni Valerico sa gitna ng kanyang bangungot. Nagulantang si Sara. Luz Viminda? Iyon ang pangalan ng ina ni Rafael. Bakit ito tinatawag ng kanyang ama sa gitna ng gabi? Sa kanyang pagmamadali na makuha ang gamot sa ibabaw ng nightstand para sa kanyang ama, hindi sinasadyang na itulak ni Sara ang kanyang wheelchair ng malakas. Nawalan siya ng balanse. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang bumagsak mula sa wheelchair. Ngunit bago pa man humalik ang kanyang muka sa malamig na sahig, isang pares ng matitigas at mainit na braso ang sumalo sa kanya. Senyorita! Si Rafael iyon. Kakarating lang niya matapos marinig ang ingay mula sa baba. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa bisig ni Rafael, nakaramdam si Sara ng isang seguridad na hindi niya maipaliwanag. Ngunit kasabay nito ay ang matinding hiya at sakit. Rafael, ang aking ama. Tinatawag niya ang pangalan ng nanay mo. Bulong ni Sara, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Napatigil si Rafael. Ang kanyang puso ay tila pinipiga. Inalalayan niya si Sara pabalik sa kanyang wheelchair nang may labis na pag-iingat. Ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad na sa ibang lugar. Ang pangalan ng kanyang ina, sa labi ng taong pumatay sa kanyang pagkabata, ay isang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang mga ugat. Matapos kumalma ang sitwasyon at muling makatulog si Valerico dahil sa gamot, lumabas si Rafael ng mansyon. Dala ang isang maliit na pala at ang laket sa kanyang bulsa. Naglakad siya patungo sa hangganan ng hasyenda, sa lugar kung saan matatagpuan ang isang matandang puno ng akasya sa tabi ng kalsada. Ang lugar kung saan natagpuan ang malamig na bangkay ng kanyang ina, 15 taon na ang nakalilipas. Ang gabi ay madilim at ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Sinimulan niyang hukayin ang lupa sa paligid ng mga ugat ng akasya sa mismong pwesto kung saan sinasabing tumilapon ang guikyuy ng kanyang ina. Puno ng putik ang kanyang mga kuko, pagod at puyat, ngunit hindi siya tumigil. At sa ilalim ng halos isang talampakang lalim ng lupa, may tinamaang matigas ang kanyang pala.
Isang tunog ng bakal na tumama sa bakal ang umalingaw-ngaw sa katahimikan. Dahan-dahan niyang kinuha ang bagay na yon. Ito ay isang piraso ng basag na salamin mula sa headlight ng isang sasakyan, isang lumang uri ng salamin na may tatak na tanging ang mga mamahaling sasakyan lamang noong panahong iyon ang mayroon. At sa gilid nito, may bakas pa ng isang kulay itim na pintura na nanatiling kumakapit sa kabila ng maraming taon. Nanginig ang kamay ni Rafael. Ang piraso ng salamin na ito ay tugma sa UP na nakita niya sa sasakyan ni Don Valerico sa loob ng bodega. Ang lahat ng pagdududa ay naglaho, pinalitan ng isang malamig at matalim na katotohanan. Tumingala si Rafael sa madilim na mansyon ng mga Salceda na nakatayo sa itaas ng burol. Ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng utang na loob. Ang tanging naroon ay ang mukha ng isang ulila na handa ng maningil para sa bawat luhang pumatak sa lupang ito. Ang bawat bakas ng kahapon ay hindi na mananatiling nakabaon. Don Valerico, bulong ni Rafael sa hangin. Dahil ang anak ng babaeng iniwan ninyo sa kalsada ay narito na para tapusin ang inyong katahimikan. Sa di kalayuan, isang bintana sa mansyon ang bumukas. Si Isara iyon, nakatingin sa kadiliman, hindi alam na ang lalaking mahal niya ay may hawak na ngayon ng sandatang sisira sa kanilang dalawa. Hindi ka pwedeng maging palamuti lang dito sa bahay habang buhay, Isara. Kailangan mong maging kapaki-pakinabang bago tuluyang mabulok ang mga binti mo at ang pangalan ng mga Salceda. Ang boses ni Elvira ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa katahimikan ng silid ni Isara. Nakaupo ang dalaga sa tapat ng bintana. Pilit na iginuguhit ang mga bulaklak ng kape sa kanyang sketchpad upang malimutan ang sakit na nararamdaman. Ngunit sa pagpasok ng kanyang tiyahin, ang kapayapaan ay biglang naglaho. Kasunod ni Elvira ay isang lalaking may katabaan, nakasuot ng mamahaling Amerikana na tila sumasakal sa kanyang leeg at may amoy ng matapang na pabango na humahalo sa amoy ng pawis. Siya si Don Simon, isang mayamang may-ari ng mga lupain sa kabilang bayan, na kilala sa kanyang pagiging malupit sa mga manggagawa at sa pagkakaroon ng maraming asawang iniwan sa hirap. Simon, tingnan mo ang aking pamangkin. Pagmamalaki ni Elvira habang hinihila ang wheelchair ni Isara upang iharap sa lalaki. Kahit hindi siya makalakad, ang kanyang ganda ay walang katulad sa Arandia. Isang birhen na naghihintay ng mag-aalaga. Ang tingin ni Don Simon ay gumapang sa buong katawan ni Isara mula sa kanyang namumutlang mukha hanggang sa kanyang mga binting na tatakpan ng puting kumot. Isang malisiyosong nangiti ang sumilay sa mga labi ng lalaki. Lumapit siya at, nang walang pahintulot, ay hinawakan ang tuhod ni Isara. Isang matinding panginginig ang dumaan sa buong pagkatao ni Isara. Bagamat wala siyang nararamdaman sa kanyang mga binti, ang lason ng hawak ni Simon ay tila umakyat sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay isa siyang karne na tinitimbang sa palengke. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itulak ang lalaki, ngunit ang kanyang boses ay tila nabaon sa ilalim ng kanyang takot. Napakaganda nga, Elvira, sabi ni Simon. Ang boses ay malat at puno ng pagnanasa. Hindi bale kung hindi siya makatayo. Mas madali siyang pasunurin sa loob ng kwarto. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Rafael dala ang isang tray ng tsa. Nang makita niya ang kamay ni Simon sa tuhod ni Isara, ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa galit. Mabilis niyang inilapag ang tray sa mesa. Isang tunog ng bakal na tumama sa kahoy ang umalingaw-ngaw sa silid at lumapit siya sa pagitan ni Isara at ng mga abusado. Bitawan ninyo ang senyorita, ang malamig na utos ni Rafael. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit puno ng panganib. Sino ka para utusan ako? Hamak na katiwala? Sigaw ni Simon habang tumatayo. Rafael, lumabas ka rito. Bulyaw ni Elvira.
Wala kang karapatang manghimasok sa usapan ng mga may-ari. Hindi ako papayag na bastusin ang senyorita sa harap ko. Sagot ni Rafael, ang kanyang katawan ay tila isang pader na humaharang sa anumang panganib na lalapit kay Isara. Pumasok si Don Valerico sa silid, naakit ng ingay ng pagtatalo. Agad siyang nilapitan ni Elvira. Valerico, tingnan mo ang katiwalang ito. Pinapahiya niya si Don Simon sa harap ng iyong anak. Akala mo ba ay siya ang nagmamay-ari sa batang ito? Tumingin si Valerico kay Rafael, pagkatapos ay kay Isara, na ngayon ay umiiyak na sa takot. Ngunit sa halip na ipagtanggol ang anak, ang takot ni Valerico na mawalan ng suporta mula sa mga katulad ni Simon ay nanaig. Ang kanyang pride bilang isang salseda ay nasugatan dahil sa pagsuway ng isang utusan. Isang mabilis na paghawi ng kamay ni Valerico ang tumama sa pisngi ni Rafael. Isang malutong na tunog ng sampal ang bumasag sa katahimikan. Ang ulo ni Rafael ay tumagilid sa lakas ng tama, ngunit nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Isang guhit ng dugo ang lumabas sa sulok ng kanyang labi. Huwag mong kakalimutan ang lugar mo, Rafael, ang pabulong na banta ni Valerico, bagamat ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa binata. Ikaw ay isang trabahador lamang dito. Ang kinabukasan ni Isara ay hindi mo desisyon. Papa, huwag, sigaw ni Isara. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pighati. Si Rafael lang ang nagtatanggol sa akin. Ngunit hindi siya pinakinggan. Hinila ni Elvira si Don Simon palabas ng silid upang ipagpatuloy ang kanilang negosasyon sa opisina. Bago lumabas si Valerico, isang mata ng anino ang humarang sa kanya sa pasilyo. Si Donato iyon, nakatayo ng tuwid sa gitna ng dilim. Ang kanyang baston ay nakadiin sa sahig. Ang isang amang nagbebenta ng sariling anak. Para sa kanyang katahimikan, ay isang amang matagal na ring ibinenta ang sariling kaluluwa. Ang mahinang sabi ni Donato, ang sampal na ibinigay mo kay Rafael ay babalik sa'yo ng 10 ulit, Don Valerico. Hindi sumagot ang Don at mabilis na lumampas. Sa loob ng silid, dahan-dahang lumapit si Isara kay Rafael. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit niyang inaabot ang mukha ng binata. Patawad, Rafael. Patawad dahil sa akin ay nasaktan ka. Hikbi ni Isara. Humarap si Rafael sa kanya. Sa kabila ng pamumula ng kanyang pisngi, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Walang sakit ang sampal na yon, kumpara sa sakit na makita kang binabastos, Isara. Kahit ilan pang sampal, tatanggapin ko, basta huwag ka lang nilang saktan. Ngunit ang sandali ng kanilang pagdadamayan ay pinutol ng muling pagpasok ni Elvira sa silid. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. Isang ngiting tila galing sa impyerno ang nakapinta sa kanyang mga labi. Maghanda ka na, Isara, sabi ni Elvira habang itinatapon ang isang puting tela sa kandungan ng dalaga. Sa susunod na linggo ang kasal mo kay Don Simon. 1 linggo na lang at hindi ka na magiging pasakit sa bahay na ito. Ito na ang huling pagkakataon mong maging kapaki-pakinabang bago ka tuluyang malanta. Ang puting tela ay nahulog sa sahig. Ito ay isang telang lace para sa belo ng kasal. Sa paningin ni Isara, ang telang iyon ay hindi simbolo ng pag-ibig, kundi isang puting kumot na gagamitin upang takpan ang kanyang malamig na bangkay. Naiwang nakatitig si Isara sa belo, habang si Rafael ay nakakuyom ang mga palad sa gilid. Ang oras ay tila isang bitayan na unti-unting humihigpit sa kanilang mga leeg. Paano sila makakatakas sa isang tadhana na mismong ang sarili nilang kadugo ang bumuo? Ang gabi sa Arandia ay lalong naging mapanganib. Sa labas, ang mga puno ng kape ay tila sumisigaw sa hangin. Babala sa darating na unos na wawasak sa lahat ng kasinungalingan ng mga salseda. Ang kape ay mapait, ngunit ang kasinungalingan ay mas nakakasulasok sa lalamunan. Hindi ba, Don Valerico? Ang boses ni Donato
ay hindi malakas, ngunit ito ay tila isang utos na nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Sa gitna ng malaking silid-kainan, isang mahabang mesa ang nakalatag, ngunit walang pagkain. Ang tanging naroon ay isang tumpok ng mga butil ng kape na nakalagay sa isang bakal na lalagyan, at sa gitna nito ay isang maliit na apoy na dahan-dahang tumutupok sa mga butil. Ang amoy ng sunog na kape, isang amoy na matapang, masakit sa ilong, at puno ng alaala, ay nagsimulang gumaod sa buong mansyon. Nakatitig si Don Valerico sa apoy. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Nakaupo siya sa kabisera. Ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa lamesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa kabilang dulo, nakaupo si A. Sara sa kanyang wheelchair, habang si Rafael ay nakatayo sa dilim ng pasilyo. Ang kanyang kamay ay nakakuyom sa bulsa, kung saan nakatago ang basag na salamin at ang locket. Anong kahibangan ito? Ang sigaw ni Elvira, habang mabilis na pumasok sa silid. Bit-bit ang kanyang mamahaling abaniko. Isang ritual ng mga mangkukulam sa gitna ng aking bahay? Valerico, paalisin mo na ang baliw na matandang ito bago pa tayo maging katatawanan sa buong Arandia. Lumingon si Donato sa direksyon ni Elvira. Kahit bulag, ang kanyang presensya ay tila isang pader na humarang sa pagtapak ng babae. Ang katatawanan ay hindi ang ritual, Doña Elvira. Ang tunay na katatawanan ay ang suot ninyong mga alahas na binili mula sa dugong dumanak sa kalsada. Maupo ka at manahimik dahil ang gabi ay hindi para sa iyong ingay, kundi para sa tinig ng mga kinalimutan ko. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, napaatras si Elvira. Ang kanyang dila, na dati ay kasing talim ng labaha, ay tila napipi. Naupo siya sa gilid, nanginginig ang mga kamay, habang pilit na nagpapaypay. Muling humarap si Donato sa apoy. Ang usok mula sa sunog na kape ay nagsimulang bumuo ng mga anino sa kisame ng mansyon. 15 taon na ang nakalilipas, panimula ni Donato. Ang kanyang boses ay tila isang awit ng pagluluksa. Isang gabi na kasing dilim nito, ang ulan ay hindi tumitigil sa paghampas sa mga dahon ng kape. Isang babae, may dalang guwi-kiwi sa kanyang likod, ang naglalakad pauwi sa kanyang maliit na dampa kung saan naghihintay ang kanyang anak na lalaki. Ang paghinga ni Rafael ay tumigil. Ang bawat salita ni Donato ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Ang babaeng yon ay hindi nagnanais ng yaman. Pagpapatuloy ni Donato, ang tanging dalangin niya ay makauwi ng ligtas upang may makain ang kanyang anak. Ngunit sa isang iglap, ang katahimikan ng gabi ay binasag ng isang mabilis na sasakyan. Isang itim na anino na tila galing sa impyerno. Walang preno. Walang awang humagupit sa katawan ng babae. Isang malakas na kulog ang yumanig sa mansyon, kasabay ng pagbagsak ng isang plorera sa gilid dahil sa panginginig ng lamesa. Ang tunog ng nabasag na seramika ay tila ang tunog ng mga buto ng biktima na nadurog sa kalsada. "Tumigil ka na!" Sigaw ni Valerico. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig at ang pawis ay dumadaloy sa kanyang mukha na parang ulan. Ngunit hindi huminto si Donato. Ang kanyang boses ay lalong lumakas, pumupuno sa bawat sulok ng silid. Narinig ng driver ang hiyaw. Nakita niya sa side mirror ang katawan ng babaeng duguan sa putikan. Ngunit sa halip na bumaba, sa halip na tumulong, mas pinili niya ang kanyang pangalan. Mas pinili niya ang dangal ng mga salseda kaysa sa buhay ng isang dukha. Pinaharurot niya ang sasakyan, iniwan ang biktima na humihinga pa. Nananalangin na sana ay may dumating. "Sobra na!" bulyaw muli ni Valerico habang tumatayo siya at itinutulak ang kanyang upuan ng marahas. Ang upuan ay bumagsak sa sahig nang walang kalansing, isang mabigat na tunog ng kahoy na tumama sa nara. "Wala kang alam. Hindi mo alam ang hirap na dinala ko sa loob ng 15 taon." "Alam ko ang hirap mo, Valerico," malamig na sagot ni Donato.
dahil ang bawat hakbang na hindi magawa ng iyong anak na si Ira ay ang bigat ng katawan ng babaeng pinabayaan mo. Ang kanyang pagkaparalisa ay hindi sumpa ng langit, kundi ang bigat ng iyong sariling budhi na ipinasa mo sa kanya. Napalingon si Sara sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa bawat salitang naririnig. Papa, totoo ba? Totoo ba ang sinasabi niya? Hindi makasagot si Valerico. Ang kanyang katahimikan ay tila isang madilim na bangin na lumalamon sa lahat ng pagmamahal na mayroon si Sara para sa kanya. Sa isang sulok, nakita ni Sara si Aling Celestina na nakaluhod. Hawak ang kanyang rosaryo. Ang kanyang mga labi ay mabilis na gumagalaw sa panalangin. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang kulubot na pisngi. Si Celestina, ang tanging nakakaalam ng lahat, ngunit nanahimik dahil sa takot. Tumingin si Donato sa direksyon ni Rafael. At ang anak na naghintay sa gabing iyon, ang anak na lumaking walang ina dahil sa karuwagan ng isang tao, ay narito na ngayon sa iyong harapan, Don Valerico. Dahan-dahang lumabas si Rafael mula sa dilim. Inilapag niya sa lamesa ang basag na headlight at ang laket ng kanyang ina. Ang liwanag ng apoy mula sa sunog na kape ay nagrepлекta sa pilak ng laket. Tila isang mata na nagmamasid mula sa kabilang buhay. Tumigil ka na. Please, tumigil ka na. Ang huling sigaw ni Valerico bago siya tuluyang nawalan ng lakas. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay at bumagsak siya sa sahig, nakaluhod sa harap ni Rafael at Donato. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha, habang ang mga hagulgol ng isang taong huling-huli na ay umalingaw-ngaw sa buong silid kainan. Patawad, patawad Luz Viminda. Ang tanging nabigkas ni Valerico sa gitna ng kanyang pag-iyak. Ang katahimikan na sumunod ay mas masakit kaysa sa anumang sigaw. Ang amoy ng sunog na kape ay unti-unting humuhupa. Iniwan ng lahat sa isang katotohanang kasing linaw ng kidlat ngunit kasing pait ng lason. Nakatayo si Sara, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa wheelchair. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang lalaking itinuturing niyang bayani, ang kanyang ama, ay ang halimaw na sumira sa buhay ng lalaking tanging nagmahal sa kanya. Hanggang kailan? Ang mahinang tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay tuyo at walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng apoy. Hanggang kailan ninyo binalak na itago ito sa akin? Walang nakasagot. Ang bawat isa sa silid ay bilanggo ng kanilang sariling mga desisyon. Sa labas, ang ulan ay tumigil, ngunit ang baha ng katotohanan ay nagsisimula pa lamang lumunod sa Hacienda Salceda. Paano magagawang tumingin ni Sara sa kanyang ama nang walang halong pandidiri? At ano ang gagawin ni Rafael sa katotohanang ang kanyang katarungan ay nangangahulugan ng paghila sa pamilya ng babaeng kanyang minamahal patungo sa impyerno? Ang katahimikan sa loob ng silid kainan ay mas mabigat pa sa semento. Tanging ang malalim na paghinga ni Rafael at ang pigil na hikbi ni Sara ang bumabasag sa hangin. Si Don Valerico ay nananatiling nakasubsob sa sahig. Ang kanyang mga kamay, na dati ay ginagamit sa pagpirma ng mga titulo ng lupa, ay ngayon ay nakakapit sa binti ng mesa, tila isang batang naliligaw sa dilim. Bakit, Papa? Ang tanong ni Sara ay mahina, parang isang bulong ng hangin, ngunit sapat na para mapatingala si Valerico. Ang mukha ng Don ay basa ng luha. Ang kanyang mga mata ay puno ng pamumula at pagsisisi. Hindi ko sinasadya, anak. Madilim ang kalsada, mabilis ang takbo ko dahil may mahalagang pulong ako sa Baguio. Ang paliwanag ni Valerico, ang boses ay nanginginig. Nang maramdaman ko ang paghampas ng sasakyan, natakot ako. Naisip ko ang pangalan natin. Naisip ko ang kinabukasan mo. Akala ko ay wala nang makakaalam. Pero alam ng Diyos,
Ang sigaw ni Rafael, ang kanyang boses ay tila isang kulog na yumanig sa mga dingding ng mansyon. Iniwan mo siyang humihinga pa sa kanal. Iniwan mo ang nanay ko na parang isang hayop na nasagasaan sa kalsada. Alam mo bang buong gabi akong naghintay sa kanya sa pintuan ng dampa namin? Alam mo bang napanis ang kaning inihanda ko dahil hindi na siya dumating? Dahan-dahang lumapit si Rafael kay Valerico. Ang bawat hakbang niya ay puno ng puot na naipon sa loob ng 15 taon. Ang locket sa ibabaw ng mesa ay tila nagbabaga sa kanyang paningin. Sa isang desperadong pagkilos, sinubukan ni Valerico na abutin ang paa ni Rafael, isang pagtatangkang humingi ng tawad sa pinakaaba na paraan. Ngunit mabilis na napaatras si Rafael. Ang kanyang mukha ay kakikitaan ng matinding pandidiri. Tila ba ang hawak ni Valerico ay isang lason na papatay sa kanyang kaluluwa. Ang pag-iwas na yon ay mas masakit pa sa anumang sampal para sa Don. "Huwag mo akong hahawakan," ang panginginig na sabi ni Rafael. "Ang bawat sentimo na ibinigay mo para sa pag-aaral ko, ang bawat pagkain na ipinakain mo sa akin, lahat ng yon ay galing sa dugo ng nanay ko. Ginawa mo akong aso sa sarili mong bahay para lang mapatahimik ang konsensya mo." Napalingon si Isara sa kanyang mga binti. Isang mapait na katotohanan ang gumuhit sa kanyang isipan. Ang kanyang pagkaparalisa. Ang mga doktor na hindi mahanap ang dahilan. Lahat ng yun ay naging malinaw na. Ang kanyang mga binti ay hindi nabigo. Ang kanyang puso ang hindi kayang dalhin ang bigat ng lihim ng kanyang ama. Kaya pala, bulong ni Sara, habang ang mga luha ay mabilis na umaagos sa kanyang pisngi. Kaya pala tuwing gabi ay nararamdaman ko ang lamig sa aking mga binti. Hindi ito sakit, Papa. Ito ang bawat dalangin ng nanay ni Rafael na hindi mo pinakinggan. Ako ang naging kabayaran ng iyong karuwagan. Sa gitna ng drama, si Elvira ay nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay putlang-putla. Ngunit sa halip na pagsisisi, ang makikita sa kanyang mga mata ay ang takot para sa kanyang sariling kapakanan. "Valerico, tumigil ka na sa pag-iyak." Ang singhal ni Elvira, pilit na ibinabalik ang kanyang awtoridad. Kung malalaman ito ng mga awtoridad, mawawala ang lahat sa atin. Ang Arandia, ang pangalan, ang yaman, lahat ay guguho. "Rafael, magkano ba ang kailangan mo? Sabihin mo lang ang halaga. Tatahimik ka lang at tapos na ito." Ang mungkahi ni Elvira ay tila nagbuhos ng gasolina sa apoy ng galit ni Rafael. Tumingin si Rafael kay Elvira, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Akala ninyo ba ay lahat ng bagay ay may presyo? Ang buhay ng nanay ko ay hindi mabibili ng kahit anong halaga ng lupang mayroon kayo." Mabilis na naglakad si Rafael patungo sa pader ng silid kainan, kung saan nakasabit ang isang dekorasyong bolo. Isang itak na simbolo ng katapangan ng mga Salceda sa pagsasaka. Sa isang marahas na pagkilos, kinuha niya ito. Ang tunog ng bakal na humugot sa kahoy na kaluban ay tumunog ng matalas sa buong silid, isang babala ng panganib. "Rafael, huwag!" Sigaw ni Sara. Pilit na pinaikot ang kanyang wheelchair upang humarang sa pagitan ng kanyang ama at ng galit ni Rafael. "Huwag kang maging katulad niya. Huwag mong hayaang lamunin ka ng dilim." Napatigil si Rafael. Hawak niya ang itak ng mahigpit. Ang kanyang mga ugat sa braso ay lumilitaw sa tindi ng tensyon. Nakatingin siya kay Valerico, na ngayon ay nakapikit na lamang. Tila handa nang tanggapin ang kamatayan bilang kabayaran. Ang liwanag ng kidlat mula sa labas ay tumama sa talim ng itak. Nagpapakita ng refleksyon ng isang lalaking punong-puno ng pighati. Ang Arandia ay puno ng mga lihim. Ang mahinang sabi ni Donato mula sa dilim ng sulok. Ang kanyang boses ay nananatiling kalmado sa gitna ng unos. Ngunit ang pinakamabigat na lihim ay ang itak na nakaturo sa puso ng isang taong wala ng laban. "Rafael, ang katarungan ay hindi matatagpuan sa pagdanak ng isa pang dugo." Nanatiling nakatayo si Rafael.
Nanginginig ang kanyang buong katawan habang nakatitig sa kanyang amo, ang mamamatay tao ng kanyang ina. Ang hangin sa loob ng silid ay tila nauubos at ang bawat segundo ay tila isang oras ng paghihirap. Tumingala si Rafael. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Yesisra. Sa loob ng mga mata ng dalaga, nakita niya ang parehong sakit, ang parehong pagkawasak. Ang pag-ibig na namuo sa pagitan nila ay tila isang marupok na tulay na ngayon ay unting nilalamon ng apoy ng nakaraan. Inihampas ni Rafael ang itak sa lamesa. Ang tunog ng bakal na bumaon sa matigas na kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, sapat na para mapatalon sa takot si Elvira. Hindi ko dumidungisan ang kamay ko sa isang katulad mo. Ang pabulong na banta ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng puot. Ngunit simula sa gabing ito, ang bawat hininga mo ay magiging isang paalala ng iyong krimen. Hindi kita papatayin dahil ang mabuhay sa gitna ng iyong pagkawasak ang mas matinding parusa. Binitawan ni Rafael ang hawakan ng itak at mabilis na tumalikod. Naglakad siya palabas ng silid, iniwan ang lahat sa gitna ng kanilang mga sariling impyerno. Ang kanyang mga yabag sa sahig na nara ay tila isang martilyo na nagtatapos sa kasaysayan ng mga Salceda. Naiwang nakatulala si Isara, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang kanyang mga hagulgol ay pumupuno sa bawat sulok ng Arandia. Ang gabi ay hindi pa natatapos, ngunit ang kanilang mundo ay tuluyan ng gumuho. Ang pag-alis ay hindi laging pagtakas. Kung minsan, ito ay ang paghahanap ng huling piraso ng iyong pagkatao na kinuha ng iba. Ang mga salitang yon ni Donato ay parang isang sumpa na humahabol kay Rafael habang tumatakbo siya palabas ng mansyon. Ang ulan ay muling bumuhos ng malakas, tila nakikiramay sa baha ng emosyon na lumulunod sa kanyang pagkatao. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang mukha ay humahalo sa kanyang mga luha. Mga luhang hindi niya hinayaang makita ng mga Salceda. Tumakbo siya patungo sa madilim na kagubatan ng Arandia, sa lugar kung saan ang mga puno ng kape ay tila mga higanting anino na humaharang sa kanyang daan. Ang bawat hakbang niya sa putikan ay parang paghila sa isang tanikala na nakakabit sa kanyang nakaraan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang wasakin ang lahat, ngunit ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila isang tambol na nagwawala. Sa loob ng mansyon, naiwang nakadungaw si Aisara sa bukas na pinto. Ang hangin na may dalang ulan ay humahampas sa kanyang mukha, ngunit hindi niya ito nararamdaman. Ang tanging nakikita niya ay ang likod ni Rafael na unti-unting nilalamon ng dilim at suwang. Rafael, huwag mo akong iwan. Ang mahinang pagsamo ni Isara. Sinubukan niyang paikutin ang kanyang wheelchair, kundi naingat ang mamukuya siya. Ngunit sa tindi ng kanyang panginginig, tumama ang gulong sa gilid ng pader. Sa isang marahas na pagkilos ng tadhana, nawalan siya ng balanse. Ang wheelchair ay tumagilid at bumagsak si Isara sa matigas na sahig na nara. Isang matunog na pagbagsak ng katawan sa kahoy ang umalingaw-ngaw sa pasilyo. Ngunit walang sumaklolo sa kanya. Si Valerico ay nananatiling nakatulala sa silid kainan, habang si Elvira ay abala sa ibang bagay. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na nagtungo si Elvira sa opisina ni Valerico. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman. Habang abala sila sa kanilang drama, kailangang makuha ko ang mga titulo ng lupa. Hindi pwedeng mabulok ang yaman ng mga Salceda sa kamay ng gobyerno. Ang bulong niya sa sarili habang pilit na binubuksan ang vault ng kanyang pinsan. Ngunit bago pa man mahawakan ng kanyang mga kamay, ang mga dokumento, isang malamig na presensya ang naramdaman niya sa kanyang likuran. Nakatayo si Donato sa pintuan. Ang kanyang mga puting mata ay tila nakatitig sa kaibuturan ng itim na kaluluwa ni Elvira. Ang yaman na kinuha sa kasinungalingan ay magiging abo sa iyong mga palad, Elvira, ang malamig na sabi ng matanda. Umalis ka rito, matandang bulag.
Singhal ni Elvira, bagamat ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Wala kang pakialam sa ari-arian namin. Ari-arian? Isang mapait na tawa ang kumawala sa labi ni Donato. Narito ako hindi para sa lupa, kundi para sa katarungan ng aking kapatid na si Luz Viminda. Oo, Momo. Elvira, ang babaeng iniwan ninyong duguan sa kalsada ay ang aking bunsong kapatid. At ang batang kinuha ninyo para gawing alipin ay ang aking dugo at laman. Napaatras si Elvira, ang mga titulo ng lupa ay nahulog mula sa kanyang kamay at nagkalat sa sasahig. Ang katotohanang si Donato ay ang tiyuhin ni Rafael ay ang huling pako sa kabaong ng kanilang mga sikreto. Samantala, sa veranda, ginagawa ni Yechisara ang isang bagay na hindi niya inakalang kakayanin pa niyang gawin. Gamit ang kanyang mga siko at braso, dahan-dahan niyang kinakaladkad ang sarili sa sahig. Sa bawat pag-usad niya ay maririnig ang mahinang pagkiskis ng tela sa kahoy. Ang kanyang mga daliri ay kumakapit sa bawat siwang ng narireda habang pilit niyang inaabot ang hagdan. Rafael, hihingi ako ng tawad kahit abutin man ng habang buhay. Hikbi ni Isara. Ang dulo ng kanyang mga daliri ay namumula na at ang kanyang hininga ay kapos na, ngunit hindi siya tumigil. Ito ang kanyang sakripisyo. Ito ang kanyang paraan upang ipakita na ang kanyang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa kanyang kapansanan. Nakatingin siya sa ibaba ng hagdan, sa ulan na pumapasok sa loob ng bahay. Ang bawat baitang ng hagdan ay tila isang bundok na kailangan niyang akyatin. Sa di kalayuan, sa gilid ng trangka ng hasyenda, huminto si Rafael. Lumingon siya at nakita ang malabong liwanag mula sa mansyon. Naalala niya ang bawat haplos ni Yay Sara, ang bawat tawa nito na nagbigay sa kanya ng lakas sa loob ng maraming taon. Ang kanyang puot ay nakikipagbuno sa kanyang pag-ibig. Patawad, ina! Ngunit hindi ko kayang ikulong ang aking puso sa galit. Bulong ni Rafael sa hangin. Akma na siyang tatalikod upang bumalik ng biglang isang matalim na tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ito ay hindi tunog ng ulan at hindi tunog ng kulog. Ito ay isang maikli at malakas na pagsabog mula sa dulo ng kagubatan, ang tunog ng isang baril. Ang huni ng mga ibon ay biglang tumigil. Ang ulan ay tila bumagal sa pagpatak. Si Rafael ay natigilan, ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa direksyon ng tunog. Sa loob ng mansyon, napatigil din si Isara sa kanyang paggapang. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa kanyang lalamunan sa tindi ng kaba. Sino ang nagpaputok? At sino ang naging biktima sa gitna ng madilim na gabing ito sa Arandia? Ang suong mo ay lalong kumapal. Tila ba itinatago ang isang panibagong trahedya na handang sumira sa huling pag-asa ng mga Salceda at Monteverde. Ang tunog ng putok ng baril ay unting napawi. Iniwan ang Arandia sa isang nakabibinging katahimikan. Sa may tarangkahan, napatigil si Rafael, ang bala ay tumama sa isang puno ng kape sa kanyang tabi. Isang babala mula sa isa sa mga gwardya ni Elvira na nagtatangkang pigilan ang sinumang aalis o papasok. Ngunit hindi natakot si Rafael. Ang apoy sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa anumang banta ng kamatayan. Lumingon siya sa huling pagkakataon patungo sa mansyon. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng balkonahe, nakita niya ang isang tanawing habambuhay na uukit sa kanyang alaala. Si Sara ay nasa itaas ng hagdanan, nakadapa sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa gilid ng rehas. Ang kanyang puting bestida ay punong-puno ng dumi at mantsa ng kape. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng determinasyon. Rafael, huwag! Huwag kang aalis! Ang sigaw ni Isara, ang boses ay paos at basag dahil sa matinding pag-iyak.
Sa gitna ng ulan, nagtagpo ang kanilang mga paningin. Nakita ni Rafael ang paghihirap ng dalaga, ang bawat paghatak nito sa sariling katawan para lamang maabot ang unang baitang ng hagdan. Sa sandaling iyon, ang puot ni Rafael kay Valerico ay tila natunaw ng awa at pag-ibig para kay Isara. Hindi niya kayang iwan ang babaeng ito sa gitna ng kanyang pagkawasak. Dahan-dahang binitawan ni Rafael ang kanyang bag. Sinimulan niyang humakbang pabalik. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa basang lupa ay tila isang pangako ng pananatili. Sa loob ng mansyon, si Valerico ay dahan-dahang tumayo mula sa kanyang pagkakayukod sa silid-kainan. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng kayabangan. Nakita niya ang kanyang anak na naghihirap sa hagdanan. Ang bawat ungol ni Sara ay tila isang latay sa kanyang konsensya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, naramdaman ni Valerico ang tunay na bigat ng kanyang kasalanan. Sara, anak ko. Bulong ni Valerico habang lumalapit sa hagdanan. Ngunit bago pa man mahawakan ng Don ang kanyang anak, isang himala ang nagsimulang mabuo sa harap ng kanilang mga mata. Sa tindi ng kagustuhan ni Sara na maabot si Rafael, sa tindi ng pag-asa na hindi na siya muling magiging bilanggo ng nakaraan, naramdaman niya ang isang kuryenteng dumadaloy sa kanyang mga binti. Hindi ito ang lamig na laging nararamdaman niya tuwing gabi. Ito ay isang init na nagmumula sa kanyang kaibuturan. Ang init ng kalayaang dulot ng katotohanan. Ang kanyang mga daliri sa paa ay dahan-dahang gumalaw. Ang kanyang mga tuhod, na dati ay parang kahoy na walang buhay, ay unting bumaluktot. Sa gitna ng panginginig, ipinatong ni Sara ang kanyang mga palad sa lanerilyo ng hagdanan at buong lakas na itinulak ang kanyang katawan paitaas. Ang tunog ng kanyang paghinga ay naging mabilis at malalim. Sa isang iglap, sa gitna ng pagkagulat ni Rafael, Valerico, at maging ni Donato na nakamasid mula sa ibaba, si Sara ay unti-unting nakatayo. Nanginig ang kanyang mga binti, parang isang bagong silang na usa na sumusubok tumapak sa lupa. Ang kanyang mga paa ay naramdaman ng lamig ng sahig na nara. Ang tekstura ng kahoy ang bawat ukit nito, ang lahat ng bagay na kinalimutan na ng kanyang mga pandama. Nakakatayo ako. Rafael, nakakatayo ako. Ang sigaw ni Sara. Ang mga luha ay muling umagos, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng wagas na kaligayahan. Isang hakbang. Pagkatapos ay isa pa. Ang bawat hakbang ni Sara ay tila isang pagdurog sa mga kasinungalingang bumabalot sa pamilya Salceda. Nang mawalang muli ang kanyang balanse, mabilis na tumakbo si Rafael paitaas at sinalo siya sa kanyang mga bisig. Doon, sa gitna ng hagdanan, nagyakap ang dalawang kaluluwang pinaglayo ng krimen, ngunit pinag-isa ng katotohanan. Nakatayo sa ibaba si Valerico, nakatingin sa kanyang anak, na ngayon ay muling nakakalakad. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngayon niya napatunayan ang sinabi ni Donato. Ang kapansanan ni Sara ay ang bigat ng kanyang dumi na hindi niya linisin. Ngayong ang dumi ay nailantad na, ang kanyang anak ay malaya na. Rafael, tawag ni Valerico. Ang boses ay matatag at puno ng pagtanggap. Tawagan mo ang mga pulis. Panahon na para bayaran ko ang utang ko sa iyong ina. Papa! Bulong ni Sara habang nakasandal sa dibdib ni Rafael. Huwag kang mag-alala, anak. Ito ang tanging paraan para maging tunay na payapa ang Arandia. Sabi ni Valerico habang dahan-dahang inilalabas ang kanyang mga kamay, tila handa na sa mga posas na darating. Sa labas, ang tunog ng sirena ng pulis ay nagsimulang marinig mula sa malayo. Binabasag ang suong mo ng madaling araw. Si Donato ay dahan-dahang lumakad palabas ng mansyon. Ang kanyang misyon ay tapos na. Ang butil ng kape na ibinigay niya kay Sara ay muling tumubo sa puso ng bawat isa sa kanila. Gayunpaman, sa isang madilim na sulok ng mansyon, si Elvira ay nakatingin ng may matinding galit.
Ang kanyang mga plano ay gumuho, ang kanyang yaman ay nanganib, at ang kanyang puot ay mas matindi pa sa anumang katarungan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang lihim na sulat na maaaring maging mitya ng isa pang kaguluhan. Hindi, hindi ko hahayaang mapunta sa mga basurang yan ang pinaghirapan ng mga Salceda sa loob ng ilang dekada. Valerico, nababaliw ka na. Ang tinig ni Elvira ay pumiyok sa tindi ng galit. Parang isang sugatang ahas na pilit na nanunuklaw kahit wala ng kamandag. Sa gitna ng sala, nakatayo siya sa harap ng kanyang pinsan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Habang hawak ang mga dokumento ng donasyon, nakakapirma lang ni Valerico. Sa labas, ang mga ilaw ng sasakyan ng pulis ay patuloy na naglalaro sa mga pader ng mansyon. Tila isang paalala na ang oras ng pagpapakitang tao ay tapos na. Tumingin si Valerico sa kanya ng may malalim na awa. Ang yaman ay hindi nakakabili ng kapayapaan, Elvira. Ibinigay ko ang lahat sa binuong fund para sa mga biktima at sa mga manggagawa ng Arandia. Ito na ang huling utos ko bilang pinuno ng pamilyang ito. Pwes, kung hindi ito magiging sa akin, walang makikinabang nito. Ang sigaw ni Elvira. Sa isang biglaang pagkilos, kinuha niya ang isang lampara sa lamesa at marahas itong ibinalandra sa sahig. Ang tunog ng nabasag na salamin at ang pagkalat ng langis ay sinundan ng mabilis na paglaman ng apoy sa mamahaling alpombra. Ang usok ay nagsimulang gumaod pa itaas, maitim at nakakasulasok. Tumakbo si Elvira patungo sa bodega ng mga butil ng kape, dala ang isang mitya. Ang kanyang isipan ay nilamon na ng kasakiman. Mas gusto pa niyang makitang maging abo ang buong hasyenda kaysa makitang hawak ito ng mga taong itinuturing niyang dukha. Ngunit pagdating niya sa pinto ng bodega, hindi ang apoy ang sumalubong sa kanya, kundi isang pader ng mga tao. Ang mga manggagawa ng Arandia, ang mga taong dati ay yumuyuko sa kanyang bawat hininga, ay nakatayo doon. Hawak ang mga timba ng tubig at mga basang sako. Sa gitna nila ay si Rafael. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng paninindigan. Tama na, Doña Elvira. Ang mahinang sabi ni Rafael, ang lupang ito ay hindi na sa inyo. Ito ay sa amin na nagdidilig nito ng pawis sa loob ng maraming taon. Umalis kayo sa daan ko! Ang bulyaw ni Elvira, pilit na nananakot. Mga hamak na magbubukid, ipapakulong ko kayong lahat. Ang tanging makukulong dito ay ang taong nagnakaw hindi lang ng buhay, kundi pati na rin ng pondo ng sarili niyang pamilya. Ang boses ni Donato ay umaling-aungaw mula sa likuran ng mga manggagawa. Naglakad ang matanda pasulong, hawak ang isang makapal na libro ng account na nakuha niya mula sa lihim na taguan ni Elvira. 11 taon mong dinadaya ang libro ng hasyenda, Elvira. Ninanakawan mo ang iyong pinsan habang nagpapanggap kang tapat. Ang mukha ni Elvira ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga labi ay nanginig, ngunit walang salitang lumabas. Ang bawat pagnanakaw, ang bawat panlilinlang na akala niya ay baon na sa limot, ay nailantad sa harap ng mga taong pinakakinasusuklaman niya. Sa isang desperadong pagtatangka, sinubukan ni Elvira na tumakas. Bit-bit ang kanyang malaking maleta na puno ng mga alahas at pera na pilit niyang isinalba. Mabilis siyang nagtungo sa kanyang sasakyan. Ngunit sa kanyang pagmamadali, ang maleta ay tumama sa matulis na dulo ng tarangkahan. Isang malutong na tunog ng pagkapunit ng balat ng maleta ang narinig. Ang zipper ay bumigay at sa harap ng lahat ng mga manggagawa at ng mga pulis na naroon, ang laman nito ay sumabog sa kalsada. Ngunit hindi lang mga alahas ang lumabas. Kasama ng mga mamahaling kwintas ay ang mga lumang basahan, mga ninakaw na pilak mula sa kusina, at mga dokumentong punong-puno ng kasinungalingan. Ang lahat ng kayamanan ni Elvira ay nagmukhang basura sa gitna ng putikan ng Arandia.
Walang sino man ang tumulong sa kanya. Pinanood lamang siya ng mga tao habang pilit niyang pinupulot ang kanyang mga alahas mula sa putik. Ang kanyang magarang damit ay basa at marumi. Ang kanyang dangal ay tuluyan ng gumuho sa ilalim ng mga yabag ng katarungan. "Umalis ka na, Elvira," ang huling sabi ni Sara na nakatayo na ngayon sa tabi ni Rafael. Ang boses ng dalaga ay hindi puno ng galit, kundi ng isang malalim na pagod. "Wala ka ng lugar sa Arandia na isit. Ang bawat salitang binitawan mo laban sa akin, laban kay Rafael, ay naging lason na pumatay sa sarili mong kinabukasan." Si Elvira ay napilitang lumakad palabas ng tarangkahan, mag-isa, bitbit ang kanyang sira-sirang maleta. Ang kanyang bawat hakbang sa putikan ay tila isang parusa. Walang sasakyan, walang utusan, tanging ang lamig ng gabi ang kasama niya. Sa loob ng mansyon, ang apoy ay mabilis na naapula ng mga manggagawa. Si Don Valerico ay dahan-dahang pumasok sa sasakyan ng pulis. Bago isara ang pinto, tumingin siya kay Sara at Rafael. Isang huling pagtango ang ibinigay niya. Isang pagtango na nagsasabing ipinagkakatiwala na niya ang bagong Arandia sa kanilang mga kamay. Nakatayo si Sara ng matuwid. Ang kanyang mga binti ay matatag sa ibabaw ng lupang dati ay kinatatakutan niya. Pinanood niya ang pag-alis ng sasakyan ng pulis hanggang sa ang mga ilaw nito ay maglaho sa makapal na suong mo. Ang bawat paghinga niya ngayon ay malaya. Wala nang bigat ng kasalanan ng iba. Humarap si Rafael sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang pangakong hindi na kailangang bigkasin pa. Ngunit sa kabila ng tagumpay, ang katahimikan ng gabi ay may dalang isang katanungan na nananatili sa hangin. Ngayong wala na ang mga halimaw ng nakaraan, sapat na ba ang pag-ibig para buuin ang dalawang pusong winakasan ng parehong trahedya? Lumipas ang 1 taon sa Arandia na tila isang mahabang panaginip. Ang mga puno ng kape na dati ay saksi sa mga lihim at puot ay ngayon ay namumukadkad ng mga puting bulaklak, mapuputing talulot na tila niyebe na bumabalot sa buong kabundukan. Ang halimuyak ng mga bulaklak ng kape ay mas matamis, mas malinis. Tila ba nilinis na ng panahon ang bawat bahid ng dumi sa lupang ito. Si Sara ay naglalakad sa gitna ng taniman. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at may ritmo. Wala na ang wheelchair na dati ay nagsisilbing rehas ng kanyang buhay. Ang bawat pagtapak niya sa lupa ay isang pasasalamat. Hindi na siya ang halamang lanta na tinalikuran ng lahat. Siya na ngayon ang nagpapatakbo ng hacienda, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang kasama ng mga manggagawa. Senyorita Sara, dumating na po ang sulat mula sa Baguio. Tawag ni Aling Celestina habang papalapit sa veranda. Ang matandang babae si Mosay ay mas masigla na rin ngayon. Ang kanyang mga panalangin ay hindi na puno ng takot, kundi ng pasasalamat. Kinuha ni Sara ang munting parsela. Sa loob nito ay may isang maliit na supot ng mga butil ng kape na hindi galing sa Arandia. Mga butil na may kakaibang sapa at bango. Kasama nito ay isang maikling piraso ng papel. Walang pangalan, walang pirma. Tanging 3 salita ang nakasulat. Para sa kapayapaan. Alam ni Sara kung kanino galing iyon. Sa loob ng 1 taon, buwan-buwan siyang nakakatanggap ng ganitong parsela mula sa iba't ibang dako ng bansa. Si Rafael, ang lalaking pinili, ang lumayo, upang hanapin ang sarili sa labas ng anino ng trahedya. Bagamat masakit ang kanyang pag-alis, naintindihan ni Sara na ang sugat ni Rafael ay kailangan ng hangin at distansya upang tuluyang maghilom. Nagtungo si Sara sa lungsod upang dalawin ang kanyang ama sa loob ng kulungan. Sa loob ng bisitahan nakaupo si Don Valerico sa likod ng rehas. Wala na ang kanyang mga mamahaling Amerikana. Suot niya ang simpleng uniforme ng mga bilanggo. Ang kanyang buhok ay tuluyan ng pumuti, ngunit ang kanyang mga mata ay mas maliwanag at mas payapa.
kaysa noong siya ay nasa loob ng mansyon. Kamusta ang mga ani, Sara? Ang tanong ni Valerico. Ang boses ay malumanay at wala ng bahid ng awtoridad. Maayos po, Papa. Ang mga manggagawa ay masaya at nakapagpatayo na rin tayo ng munting klinika para sa kanila. Sagot ni Sara habang hinahawakan ng kamay ng ama sa pagitan ng mga rehas. Ang mabuti? Mabuti. Ngumiti si Valerico. Dito sa loob, Sara, natutunan ko ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Mas malaya ako rito, sa likod ng mga bakal, dahil wala na akong itinatago. Ang bawat paglilinis ko ng sahig, ang bawat pagtatanim ko sa maliit na hardin dito, ay aking alay para sa kapatawaran ni Luz Vimeda. Ang pag-uusap nila ay puno ng katahimikan at malalim na pag-unawa. Ang puot ni Sara sa kanyang ama ay unti-unting napalitan ng isang malalim na awa at paggalang sa tapang nito na harapin ang katarungan. Pagbalik ni Sara sa Arandia, natagpuan niya si Donato na nag-iempake ng kanyang munting bayong. Nakatayo ang matanda sa ilalim ng puno ng nara, nakatitig sa papalubog na araw sa tunglong. Aalis na po kayo, Donato? Ang malungkot na tanong ni Sara. Tapos na ang aking misyon dito, anak. Sagot ng matanda ng may matamis na ngiti. Ang suong mo ay napawi na at ang bawat isa sa inyo ay nakahanap na ng sariling liwanag. Ang Arandia ay hindi na nangangailangan ng isang bulag na tagapagbulgar dahil ang lahat ay nakakakita na ng totoo. Saan kayo pupunta? Kung saan ako dadalhin ng hangin. Ngunit tandaan mo, Sara, ang pag-ibig na dumaan sa apoy ay ang pag-ibig na hindi kailanman matutupok. Maghintay ka, dahil ang bawat butil na itinanim ng may luha ay aanihin ng may kagalakan. Niyakap ni Sara ang matanda, isang yakap ng pasasalamat sa taong nagbigay sa kanya ng lakas na tumayo. Pinanood niya ang paglakad ni Donato, palayo hanggang sa maglaho ang anino nito sa gitna ng mga puno ng kape. Gabi na nang maupo si Sara sa veranda, tinitingnan ang puting niebe ng mga bulaklak sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang Arandia ay napakatahimik, isang katahimikang hindi na nakakatakot, kundi nakakaaliw. Inilabas niya ang huling sulat ni Rafael at dahan-dahang hinaplos ang bawat letra nito. Biglang, ang ihip ng hangin ay nagbago. May dalang pamilyar na amoy ang simoy, hindi lang amoy ng kape, kundi amoy ng isang sabon na laging ginagamit ni Rafael, amoy ng pawis at pagsisikap. Ang tunog ng mga tuyong dahon na nayapakan sa labas ng tarangkahan ay bumasag sa katahimikan, isang mabagal at maingat na hakbang. Tumibok ng mabilis ang puso ni Sara. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa madilim na dulo ng daan patungo sa mansyon. Isang matangkad na anino ang dahan-dahang lumitaw mula sa makapal na sungmo. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa kanyang mukha. Ang mukhang mas matanda, mas may karanasan, ngunit ang mga mata ay nananatiling puno ng parehong malasakit na nagligtas sa kanya noon. Huminto ang lalaki sa harap ng tarangkahan. Hawak niya ang isang lumang sombrero at nakatingin ng diretso kay Sara. Walang salitang lumabas sa kanilang mga labi, ngunit ang hangin sa pagitan nila ay tila nag-aapoy sa tindi ng damdamin. Ang panahon ng paghihintay ay tapos na. Ngunit handa na ba ang kanilang mga puso na muling magbukas pagkatapos ng lahat ng pagkawasak? Ang bawat segundo ng katahimikan sa pagitan ni Rafael at Sara ay tila isang mahabang taon ng paghihintay. Nakatayo sila sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang bango ng mga puting bulaklak ng kape ay nagsisilbing saksi sa kanilang muling pagkikita. Ang sungmo ng Arandia ay dahan-dahang gumagapang sa paligid ng kanilang mga binti. Ngunit hindi na ito ang malamig na sungmo ng mga lihim, kundi ang malambot na yakap ng kabundukan. Dahan-dahang lumapit si Rafael. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na ang mabibigat na yabag ng isang katiwalang pasan ang utang na loob.
Ang kanyang tindig ay matuwid. Ang kanyang mga mata ay malaya. Huminto siya sa harap ni Isara, sapat na ang lapit para maramdaman nila ang init ng hininga ng isa't isa. Nagbalik ako, Isara, ang mahinang sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay may dalang lalim ng isang taong nakipagbuno sa sariling kadiliman at nanalo. Akala ko ay sapat na sayo ang mga sulat at mga butil ng kape. Tugon ni Isara, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng pinipigilang emosyon. Bakit ngayon lang, Rafael? Huminga ng malalim si Rafael. Ang kanyang paningin ay lumipad sa malawak na taniman. Kailangan kong hanapin ang sarili ko sa labas ng bakod ng mansyong ito, Isara. Kailangan kong siguraduhin na kapag humarap ako sa iyo, hindi na dahil sa awa at hindi na dahil sa puot sa iyong ama. Nagbalik ako dahil napagtanto ko na kahit saan ako magpunta, ang puso ko ay laging nakatanim sa lupang ito. Kasama mo. Dahan-dahang itinaas ni Rafael ang kanyang kamay at hinawakan ang pisngi ni Isara. Ang haplos na yon ay tila isang mitya na nagpaapoy sa lahat ng damdaming kinimkim nila. Isang luhang puno ng saya ang pumatak mula sa mata ni Isara, dumaloy sa daliri ni Rafael. Maaari mo ba akong patawarin, Rafael, para sa lahat ng sakit na idinulot ng aking pamilya? Bulong ni Isara. Hindi ikaw ang iyong ama, Isara, at hindi rin ako ang aking pighati. Sagot ni Rafael. Ang ating nakaraan ay parang mga tuyong dahon ng kape na kailangang sunugin upang maging pataba sa bagong sibol. Pinipili ko ang kasalukuyan. Pinipili kita. Sa gitna ng beranda, isang himala ng sining ang nagsimulang mabuo. Sa ilalim ng malarim na tugtog ng hangin sa mga puno, sinimulan ni Isara ang isang munting sayaw. Ang tanyag na sayaw ng pasasalamat nita ng Arandia na dati ay ipinagkakait sa kanya ng kanyang kapansanan. Ang kanyang mga hakbang ay banayad. Ang kanyang mga kamay ay sumasayaw sa hangin na parang mga pakpak ng paru-paro. Ang bawat pag-ikot niya ay puno ng grasya, isang pagpapatunay na ang kanyang kaluluwa ay tuluyan ng malaya. Nanatiling nakatitig si Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Hindi niya inakalang makikita niyang muli ang Hoami ng Arandia na lumilipad sa gitna ng gabi. Nang matapos ang sayaw, lumapit si Rafael at dahan-dahang lumuhod sa harap ni Isara. Ngunit hindi ito ang pagluhod ng isang alipin. Ito ay ang pagluhod ng isang lalaking nagnanais magbigay-pugay sa katatagan ng isang babae. Inabot niya ang mga kamay ni Isara at maingangat na hinalikan ang kanyang mga daliri. Mula ngayon, ako ang magiging sandig mo at ikaw ang aking lakas. Ang pangako ni Rafael. Bubuo tayo ng isang bagong Arandia kung saan ang bawat butil ng kape ay amoy katarungan at pag-ibig. Sa paligid ng mansyon, ang mga manggagawa na kanina pa pala nakamasid mula sa malayo ay dahan-dahang lumapit. Ang kanilang mga mukha ay puno ng ngiti at pag-asa. Walang malakas na sigaw, kundi isang tahimik na pagtanggap at pagbabasbas para sa dalawang pusong dumaan sa matinding unos. Si Aling Celestina ay nakatayo sa may pinto. Hawak ang kanyang rosaryo. Ang mga luha ng kagalakan ay umagos sa kanyang pisngi. Ang gabi ay dahan-dahang nagbibigay daan sa bukang liwayway. Ang langit ng Arandia ay nagkaroon ng kulay rosas at lila. Binabasag ang huling bakas ng dilim. Nakatayo sina Rafael at Isara sa gilid ng bundok, nakatingin sa malawak na tunglong. Ang bawat puno ng kape ay nagniningning sa hamog ng umaga. Ang bawat hininga ng hangin ay may dalang mensahe ng bagong simula. Alam nilang hindi magiging madali ang lahat, na may mga sugat pa ring mag-iiwan ng pilat. Ngunit sa pagkakataong ito, magkasama na silang haharap sa bawat pagsubok. Ang pag-ibig sa Arandia ay hindi na isang bawal na bunga, kundi isang matamis na ani na handa ng ibahagi sa buong mundo. Lumipas ang 5 taon mula nang mabulgar ang mga lihim na tila lalamon sa Hacienda Salceda. Sa paglipas ng bawat panahon, ang Arandia ay dahan-dahang nagbagong anyo. Wala na ang mataas na bakod na gawa sa bakal
na tila naghihiwalay sa mga mayayaman at mahihirap. Ngayon, ang bawat puno ng kape ay hindi na pag-aari ng isang tao lamang, kundi ng isang kooperatiba na pinapatakbo ng mga manggagawa mismo sa ilalim ng pamumuno ni Rafael at Isara. Sa isang maliit at payak na bahay sa paanan ng bundok, malayo sa engrandeng mansyon, nakaupo si Valerico sa isang tumba-tumba. Wala na ang kanyang kapangyarihan at yaman, ngunit sa kanyang kandungan ay isang batang lalaki na may mga matang kasing talas ng kay Rafael. Nakalaya na si Valerico mula sa bilangguan ng mas maaga dahil sa kanyang mabuting pag-uugali at sa pagpapakita ng tunay na pagsisisi. Dahan-dahang lumapit si Isara, bitbit ang isang tray ng mainit na kape. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng grasya at katiyakan. Nang makalapit siya sa kanyang ama, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang bata ay mabilis na bumaba mula sa kandungan ng lolo at tumakbo patungo kay Rafael, nakakauwi pa lamang mula sa mga taniman. Lolo, ikwento mo po ulit yung tungkol sa hiyas ng arandya, ang masayang hiling ng bata. Tumingin si Valerico kay Rafael. Ang lalaking dati ay itinuring niyang hamak na katiwala, ngunit ngayon ay itinuturing na niyang tunay na anak. Nagtagpo ang kanilang mga mata ng may malalim na paggalang at pagtanggap. Ang sugat ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito nagnanaknak. Ito ay naging isang matatag na peklat na nagsisilbing paalala ng kanilang pinagdaanan. Ang tunay na hiyas ng arandya, apo, ang malumanay na simula ni Valerico habang hinahaplos ang ulo ng bata, ay hindi ang ginto o ang lawak ng lupain. Ito ay ang lakas ng loob na sabihin ang totoo kahit na ito ay masakit, at ang lawak ng puso na magpatawad kahit na ito ay tila imposible. Ang katanungan kung napatawad na ba ang lahat ay nasagot sa isang simpleng pagkilos. Kinuha ni Rafael ang tasa ng kape mula kay Isara at inabutan si Valerico. Isang simpleng pagtango, isang maingat na paghawak sa tasa. Mga galaw na nagsasabing ang galit ay tuluyan ng napalitan ng kapayapaan. Pinili ni Rafael na hindi itanim ang puot sa puso ng kanyang anak. Pinili niyang itanim ang kwento ng isang amang nagkamali, ngunit nagsikap na maituwid ang lahat. Si Elvira naman ay nanatiling isang alaala ng nakaraan. Balita sa bayan na siya ay namumuhay ng mag-isa sa malayo. Patuloy na binubulag ng sariling kasakiman, ngunit wala na siyang kapangyarihang manakit pa ng iba. Ang kanyang pagkawala ay tila isang malinis na hangin na dumaan sa arandya. Habang lumulubog ang araw, naglakad si Rafael at Isara patungo sa gitna ng kanilang mga taniman. Ang bango ng namumukadkad na kape ay humahalo sa amoy ng basang lupa pagkatapos ng ulan. Ang sumo ay dahan-dahang bumababa sa tunglong, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nakakatakot. Ito ay tila isang malambot na kumot na nagbabasbas sa kanilang katahimikan. Nahanap na natin ang ating paraiso, Rafael, bulong ni Isara habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Hindi ito paraiso dahil walang sakit, Isara, sagot ni Rafael habang mahigpit na hawak ang kamay ng dalaga. Ito ay paraiso dahil sa gitna ng bawat unos, nahanap natin ang daan pabalik sa isa't isa ng walang anumang itinatago. Ang arandya ay nananatiling saksi sa isang dakilang katotohanan. Ang katotohanan ay parang isang matalim na balisong. Maaari itong makasugat sa simula, ngunit ito lamang ang tanging instrumento na makakapag-alis ng lason sa ating mga kaluluwa. Ang bawat tasa ng kape na nilalaga sa lupang ito ay may dalang pait at tamis, katulad ng buhay, katulad ng pag-ibig, at katulad ng bawat bagong umaga na dumarating pagkatapos ng pinakamahabang gabi. Sa ilalim ng langit ng arandya, ang bawat hininga ay malaya at ang bawat puso ay payapa. Sapagkat sa wakas, ang katotohanan ay hindi na isang lihim na nakabaon, kundi isang liwanag na nagbibigay buhay sa lahat.